Mga kapatid, muna natin ating mananapagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Sa ating mananapagdiriwang dito, sama natin sa ating pananalangin. Ang pasataling pasasalamat kina Adam Fidel, Celia San Felipe, Nicol Susi Dueñas, Mario Cora de Leon, Michael Mejia, Mirda Lumba, para sa mga natatanging hilingan nila Dr. Caroline Enriquez, Joseph, Mary Grace, and John Paul, at hindi para sa kagalingan nila Joel Lumba, Mercy Ancheta, Nars Diaz, Robert Quinto Sr., at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na imam sina Edwin, Remigio, Crescencia, Julita, Jay, Father Joey, Marie, Gerald, Lucio, Eligia, Fernan Antonio, Renerio, Arian Joy, Rodrigo Abilita, Purificacion, Alvin Francis, Jesus Senior Junior, Romeo Valentin, Eduardo, Ricardo, Leticia, Nelson, Celedonia, Viviana, Akil. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaalilang ng kanang Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga kasalanan magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaduplo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangilihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga Panginoon, sa pagganap nitong 40 araw ng paganda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagalumay talaga namin sa iyo ang banal na pagtitindig ng aming buong pagkatao, upang kami laging magparapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomy. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupain ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntunin tinuturo ko sa inyo. Ngayon ay tinuturo ko sa inyo ang mga tuntunin ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sundin mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aning bansa ang may tuntuning kasing inang ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit ingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong purihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong purihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sion. Yung mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagpapaspas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong purihin. Ginagawang matahimik yung mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nagugutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagdudula. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong purihin. Kaya huwag niya ibinigay ang balita at pag-ibig. Ang tuntunin mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong purihin. Salita mo, Kristong mahal, Espiritu ng buong buhay, nagtuturo tumaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Na parito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaligitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggang hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaligitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay bibila na pinapababa sa kanya ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ang ating Panginoon ang kanyang pagbibigay sa atin ng paalala na siya'y naparito hindi para pawalang bisa ang kautusan at ang turo ng mga propeta, kundi upang ito'y mas panatili at ipaliwanag pa ng mas malinaw. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi sa atin, ang tao'y dapat na sumunod sa mga utos na ito. Ang mga sinasabi ng propeta ay mga salita rin ng ating Panginoon na kanyang unang ipinahayag sa pamamagitan ng mga tao na ito. Kaya nga po hindi magkakabula ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga po ang kanyang mga utos ay palaging dapat natuti sa lahat ng sandali ng ating buhay. Kaya alam natin na noong unang panahon, doon sa aklat ng Deuteronomio at hindi sa aklat ng Exodo, na kung saan ipinapayag sa atin, ang 10 utos ng Diyos ay pinagkalog sa atin. Subalit ang mga utos na ito ay nilago din ng ating Panginoon sa dalawa. Ibigin mo ang Diyos na hindi sa lahat at ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya nga po sa dalawang utos na ito nakasalalay ang lahat ng mga hula ng mga propeta at hindi ng mga batas na ipinagkalog kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Kaya nga po sinasabi sa atin, ang lahat ng ating ginagawa ay dapat na nakatuon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang lahat ng ating kinikilos ay dapat na nakaayon doon sa mga utos na ipinagkaloob ng Diyos para sa atin. Kaya nga po sa mga sandali na ito, anong pinapakita sa atin? Mas pinapalalim ng ating Panginoon ang mga utos, hindi niya pinakuha ng halaga. Kaya nga po halimbawa, katulad ng mga nangyayari sa ating paligid ngayon, na ngayon tayo ay bitbit ng takot at bitbit ng pangamba sapagkat tayo ay natatakot doon sa paglupog o sa pagdapog ng salot ng COVID-19 dito sa ating paligid. Kaya nga po mga kapatid, ang ating inang simbahan gumawa ng paraan sa maligtaing na pamamaraan upang nang sa gayon, kahit tayo magkakalayo sa pisikal na pamamaraan, tayo pa rin magkakasama sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Bagamat hindi ganap na ganap katulad ng ating pagkipagkaisa at at ang ating pagbuhay na pagkikisa sa pamamagitan ng ating pagdalo sa aktwal na banal na misa. Subalit itong isang paraan ay sa pamamagitan ng social media na kung saan kahit magkakalayo, pinagdadaupalad tayo, kahit magkakalayo, pinagkakaisa tayo upang pare-parehong sumamba at mag-ali ng ating panalangin para sa ating Panginoon. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, hindi ganap na ganap ang ating pakikisa katulad ng ginagawa natin kapag tayo nagsisimba doon sa mga kapilya at doon sa mga simbahan. Sapagkat kapag tayo po ay nanonood ng TV, nanonood sa misa, o kaya naman nanonood tayo ng live stream ng misa, ay maaari pong sumasagot tayo, maaari pong nakikisa tayo sa puso tiba, pero siyempre may kulang. At ano po yung kulang? Hindi tayo po pwedeng makatanggap ng komunyon. Kasi kahit paano gawin natin, ilapit pa natin ang ating kamay, ang ating bibig doon sa screen ng ating TV o sa screen ng ating cellphone o sa screen ng ating computer na kung saan tayo nanonood ng live stream ng misa, hindi naman tayo magbibigyan ng komunyon ng mga gamit na ito. Mga gadgets lamang ito na ginagamit natin para ipaabot ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagdiriwang. Kaya nga po tayo ay nananabik na sana pagdating ng panahon, pagkatapos ng salot na ito, muli tayo magkakasama-sama sa pagdiriwang ng banal na misa. Kaya nga po mga kapatid, anong sinasabi sa atin? Nagpahayag ng ating obispo na para tayo makaiwas doon sa banta na dulot ng salot na ito. Kaya hindi man ganap na ganap ang ginagamit natin yung social media para tayo makiisa sa banal na misa. Kaya nga po hindi pinagwalang bahala, hindi rin pinaligdan, hindi pinalikuran. Kundi mga kapatid, ginawa ng paraan sa malikhain na pamamaraan upang nang sa gayon, kahit na ganito ang sitwasyon natin, magkasama-sama pa rin tayo sa pag-aalay ng ating panalangin sa ating Panginoon.
Kaya nga po mga kapatid, hindi naman sa iba pang mga utos, mas pinadadaling ng Panginoon. Hindi niya pinagbabawa ng bahala, hindi niya tinatarigdan, kundi tinuturo pa nga sa atin mas malalim. Kaya nga po ang sabi sa atin, hindi siya naparito upang pawalang isang kautusan at ang aral ng mga propeta, kundi upang nang sa gayon, ipaliwanag at ganahin ang mga iyon. Kaya nga po halimbawa mga kapatid, dito sa atin, kapag ka po sinasabing huwag kang papatay, ano ang pinapayag sa atin? Kadalasan ang alam natin, yung pinapatay, yung binabarit, yung sinasaksak, yung pinapatay, yung sinasakal, yung ninalason, o iba't ibang uri ng pagpatay ng pisikal. Subalit ang sabi sa atin ng ating Panginoon, ipinapaliwanag niya ng mas malalim. Kasi maging yung ating salita, nakamamatay din. Kapag tayo nagsasalita ng taliwas sa katotohanan, nakamamatay din para sa ating kapwa. Dahil tigit ang pangalan ng ating kapwa ay apektado sa ating sinasabi. Kaya kapag tayo nagkakalat ng fake news, nakamamatay tayo ng dignidad ng ating kapwa kapag tayo ay nananapak na ng pagkatao ng ating kapwa. Kaya di naman mga kapatid, ano pang pinapayag sa atin? Hindi lamang iyon ang uri ng pagpatay, maraming uri ng pagpatay, hindi man sa piskal na pamamaraan. Kaya nga po ang sabi sa atin, sana mas makilala natin at mas mapagdinaya natin ng mas malalim ang mga utos at batas ng ating Panginoon. Ginawa ito hindi para tayo silid, ginawa ito para tayo palayain mula sa ating pagkakasala. Kaya nga po mga kapatid, sa ating banal na pagdilibang ito, sana sa bawat sandali ng ating buhay, hindi lamang tayo maging pantulot sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, kundi sa bawat sandali, maging mas masigasig tayo na tagapagpalaganap ng mga utos na ito. At ang pinakamagandang pagpapalaganap ay walang iba kundi ang ating pagsasabuhay ng mga salita at utos ng Panginoon. Kaya bilang pangulit mga kapatid, ito ay hamon para sa atin at hindi naman ay pagdinigay para sa atin habang tayo ay hindi pa nakapagdiriwang ng hayagan ng panalamisa na pangmadla sa pagatay banta ng salot na COVID-19. Kaya nga po dito mga nakaraan, di tayo nagtitipon-tipon sa loob ng simbahan, di tayo nagtitipon-tipon sa mga kapilya, pero mga kapatid, ito rin ay paalala sa atin na kung sakasakali na dumating yung panahon na tayo pwede ng hayagang makapagdiwang ng banal na misa, mas madadama natin yung pagdiriwang na ito sapagat matagal-tagal na tayo hindi nagkasama-sama. At ito rin paalala sa atin na dito sa mundo walang permanente. Kaya kung minsan, yung mga bagay na hindi natin pinagpapakalagahan, yung mga bagay na minsan pinagbawalang bahala natin, kapag nawala, importante pala. Kaya nga katulad ito ng banal na misa ng ating sama-samang pagdiriwang kapag kapo linggo, kapag kapo Sabado ng gabi, sa mga baryo, sa mga chapels, maging sa mga simbahan, iba't ibang oras ng misa, iba't ibang oras ng pagdiriwang. Pero mga kapatid, napakarami nating choices. Pero may mga pagkakataon, sa dami ng choices natin para magsimba, tinatamad pa tayo. Pero ngayon, isa na lamang ang ilan na lamang ang ating paraan, ilan na lamang ang ating mga oras para sama-sama pagdibag ng mananalisa at ito ay sa pamamagitan pa ng social media. Kaya nga po mga kapatid, pinagpapaalala sa atin, minsan yung pinagpapawalang bahala natin, yung pala yung mahalaga at pupuno sa atin, yung pala yung mahalaga sa ating buhay. Kaya nga po kapag kapo nawala, natin naaalala. Kapag nawala, nakakamiss din pala. Kaya nga po ganun din sana sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Sa ngayon, hindi pahayagan kagaya ng ginagawa natin ng pampisikal na pagsasama-sama. Pero sana pagdating ng panahon, muli tayo magsama-sama upang nang sa ngayon, kagaya ng sinasabi sa ikatututos ng ating Panginoon, magsimba ka pang linggo at pistang Panginoon, tayong lahat ay magkasama-sama sa pagdiriwang na banal sa pag-aalay natin ng ating panalangin ng ating pagsamba para sa ating Panginoon. At sa ngayong paraan, nakatutupad tayo na sa mga utos ng ating Panginoon sa mas malalim na pamamaraan. Kaya ba mga kapatid, panalangin natin ang bawat isa nang sa ngayon tayo palaging patnubayan ng ating Panginoon at yaya tayo sa lahat ng mga pangalan na ating nararanasan sa ating paligid sa kasalukuyan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama ang nagbibigay ng lahat ng mabuting biyaya upang lagi natin sundin ang kanyang mga batas ng may bukas na loob tulad ni Kristo.
Sa bawat pananghita ng ating tuwitutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan na mo'y paghatid ng mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magbabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga kapuspalad at mga nangunguhila naway mabigyan ng nararapat na pangangalaga, atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay kay Kristo naway pagkalooban ng pag-ibig at habag sa kaharikan ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at pagtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat ng mga nasa ilalim ng aming pangangalaga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos mong likas sa limutan sa ikagandang loob na rito aming mayang alay. Mula sa lupa kung na aming pagawa ang tinapay nito para maging pagkain ng bibigay buhay. Puri-puri ang Diyos, kapagayan ng Kapuri-puri ka, Diyos sa magilikas sa limutan sa ikagandang loob na rito aming mayang alay. Mula sa katas ng ubas at kung na aming pagawa ang anak na ito para maging luming na bibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahalin ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin naman, Panginoon, itong paghahalin sa iyong mga kamay sa kapulian at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan ng mundo. Ama naming umikat, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami pagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay. Pakundangan sa paghahalin ngayong pinagdiriwang sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, sinugo mo sa Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong akas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga pitluka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong iyahandog ang pagkakataon aming maisato ang kanyang ganap at pusang pamilingkod upang sa ilagi kaming makasunod. Kaya may isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalamitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mga po, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na pag-ibig sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyawon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kain, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa lang ng tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo na matay, si Kristo na nabuhay, si Kristo na babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inihaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ibabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, Antidenis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo din ang mga kapatid naming nahinay na may pag-asang sila muling mabubuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wapas. Kay San Mahagabireng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kay San mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagumili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Tayo po lahat, Ama namin, sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo. Magpasabi ng karya mo, sundin ang loob nito sa lupa para ng sarang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagmamatawa namin sa nagkakasala sa amin, at pag kami paitulog sa luso, at hiniyang kami sa lahat ng sama. Hinihilig namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sa iyo, kaharian at kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan mininiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tutulong mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaaniyahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi na lang na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita na lamang ay gagawin.
Ignacio Imperata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulo nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatakbo ng lunas at solusyon sa salot nito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay babalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Panalangin mo kami. San Pedro Calusol, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, kami naway pabanagin ang aming pinagsaluhan. Kami sa paminabang si Parangil pati dapat namin sa mga pangako ibibigay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ilandaming kong pabalita sa ating mga kaparokya, kung tayo po'y magpapamisa, ay maaari pa rin po tayo magpunta sa ating pong opisina. Bukas po ang ating opisina kagaya po ng nakagawian sa mga oras na dati pa rin. At hindi naman ay kung tayo po'y dinais po na tanungin o pag meron tayo mga nais na malaman, ay maaari po tayo magsadya sa ating pong parokya sapagkat hindi naman po sinasara ang ating pong parokya. Ang ating pong simbahan ay mananatili pa rin po bukas kapag kaumaga para po sa mga nagnanais na pumasok at makapanalangin. At hindi po naman ay kaisa po ng ating minamahal na paroko na si Father Peg Sulit ay kami po ay bumabati sa ating mga parokyano kahit na tayo magkakalayo ay marahil ito'y isang magandang paraan para tayo maghilay sa mga pangyayari sa ating paligid na yung po mga may mahal sa buhay sa kanilang tahanan. Ito'y magandang pagkakataon para magkasama-sama rin sa pananalangin, magkasama-sama rin sa ibang mga gawain at hindi naman ay bumawi doon sa mga dating pagiging abala sa maraming bagay. At kami naman po ng ating minamahal na paroko ay siyempre di namin sa tanang buhay namin, di namin pinangarap yung ganitong uri ng pagdiriwang na nasa malayo ang aming mga parokyano. No? Pero sa ganitong paraan ay sana hindi man ganap na ganap ay may parating ng simbahan ang kanyang pakikisa sa ating pagdalangin sa ating Panginoon. Kaya sana ay sa mga susunod pa na mga araw, bagamat sa social media lamang tayo ay magkita-kita, ay patuloy pa rin tayo manalangin para sa ating Panginoon, para nang sa ngayon ay patuloy tayong gamiligtas at mailayo tayo sa salot na dulot ng COVID-19 na ito. Nang sa ngayon tayo lahat, pagdating ng panahon, magkasama-sama ulit sa ating pagdiwang ng banal na Eucharistia. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayon kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos.